and why it is planted. Ito po yung unang-una. It is the fruit why the fig tree are made and why it is planted. Dahil po sa bunga ng puno ng igos, kung bakit ang puno ng igos ay ginawa ng Panginoon, at kung bakit ang puno ng igos ay itinatanim ng tao o ng mga tao. Yan po yung pinakaunang lesson na. It is the fruit why the fig tree are made and why it is planted. Alam niyo po, ang puno ng igos, counterpart po yan ng puno ng sa Bible. Ano pa yung isang puno na madalas mabanggit? Old and New Testament din. Puno ng mangga. Puno ng sycamore. puno ng ubas. Kaya nga, merong isang nagbiro na si Noah daw o si Noe ay taga-Truman Church. Bakit? Kasi siya po ang kauna-unahang nagtanim ng puno ng ubas. At sa ubas, nanggagaling ang red wine. Ang alak sa bansang Israel. Deuteronomy chapter 8 verse 8, ano niyo po sa talatang yan, makikita po natin na kapag ang mga Israelites, ang mga Hudyo, ang mga taga-Israel, ay merong farm, kapag sila nagtanim ng puno ng ubas, hindi pwedeng walang puno ng igos. Kaya nga counterpart eh. Pag sinabing counterpart, ang vine, ang puno ng ubas, ay kapartner lagi ng puno ng igos. A land of wheat and barley, of vines and fig trees. Kita niyo po, lupain na binubukalan ng gatas ng pulot, sabi yan, ng ubas, ng puno ng igos, ng olive, grenades, o yung tinatawag na granada, yung mga puno na nagbubunga yan. Sa 1 Kings chapter 4, verse 25, 1 Kings chapter 4, sa verse 25, and Judah and Israel dwelt safely, each man under his vine and his fig tree. Ang Judah at Israel ay tumahan ng tiwasay, ligtas. Ang bawat isang mga tao, mga lalaki sa kanya-kanya nilang ubasan at puno ng igos. From Dan as far as Beersheba, all the days of Solomon. Ibig sabihin sa mga Hudyo o sa Israel, vine and fig tree is an indicator of national wealth and prosperity. Sa bansang Israel, kapag ikaw ay isang tao, isang lalaki, o isang pamilya ka, na meron kayong taniman ng ubasan at puno ng igos, yan ay nag-i-indicate, sumisimbolo ng tinatawag na kayamanan o kasaganahan. Yan yung sinabi ng 1 Kings chapter 4 verse 25. At alam niyo po, ulitin ko, kung bakit pala yan ginawa ng Diyos, itinatanim, ay dahil po sa bunga. It is the very reason why fig tree is made or why fig tree is planted. Kaya ang mga punong kahon na ito, mga kapatid sa Panginoon, hindi lamang ang fig tree, kundi maging yung mga ibang nabanggit, sila ay nag-exist dahil sa kanilang bunga. Ibig sabihin, ang mga punong kahoy na ito, kung hindi mamumunga o kung walang bunga, they were what? They were useless. Futile. Pag sinabing word na futile ay walang kabuluhan. Walang gamit. Yun ang dahilan kung bakit isang araw sa ating teksto si Jesus ay nagutom. At paglabas niya kinaumagahan, gutom na gutom siya, nakakita siya ng puno ng igos. Hindi kalayuan. Ang sabi ng Biblia, kanyang sinadya.
kanyang nilapitan. Anong layunin kung bakit nilapitan sinadya ni Jesus yung puno ng igos? Dahil ba ang ganda ng pagkakapuno? Dahil ba ang ganda ng lago ng dahon? Hindi. Meron siyang gustong makita, meron siyang gustong kunin, meron siyang hinahanap. Ano po yun? Bunga o mga bunga. And he was very disappointed. Paglapit niya, nakita niya, ang ganda ng puno, ang lusog. Ang ganda ng dahon. Very, kumbaga ay greenish. Green na green. Pero hinanap niya yung bunga o kung merong bunga, wala siyang nakita, wala siyang nasumpungan. At alam natin, ang sabi ng banal na kasulatan, sa binasa natin, kanya itong sinumpa. And immediately, ang sabi doon, ang fig tree ay natuyo. Withered away. Naalala ko rin po yung isang parable sa Luke chapter 13, 6 to 9. Si Jesus ang nagsabi nito. Luke chapter 13, 6 hanggang 9. He also spoke this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard. And he came seeking fruit on it and found none. Then he said to the keeper of his vineyard, Look, for 3 years I have come seeking fruit on this fig tree and find none. Cut it down, why does it use up the ground? But he answered and said to him, Sir, let it alone this year also, until I dig around it and fertilize it, and if it bears fruit, well, but if not, after that you can cut it down. Tingnan niyo po. Isang tao na naghahanap ng bunga sa puno ng fig tree. 3 years, walang makita. Nagpasya yung may-ari. Putulin na lang. Kasi nakakasigip, di ba nakita naman natin yung picture? Masyadong spacious. Masyadong malaki yung sakop ng puno na ito. Sabi nga ni Tatay Rudy, parang puno ng balites. Since alam natin sa Bible at sa kalooban ng ating Panginoon, ang fig tree ay kanyang ginawa, ang fig tree ay tumutubo, ang fig tree ay itinatanim ng mga tao, hindi dahil sa puno lang, hindi dahil sa dahon lang, hindi dahil sa kagandahan nito, higit sa lahat, dahil sa bunga o mga bunga. Nung walang matagpuan, walang masumpungan, pinapaputol ng may-ari. Pakitanong nga sa iyo katabi, gusto mo putulin ka ng Diyos? Ayaw ng katiwala. Ayaw ng katiwala. Sabi ng katiwala, Sir, isa pang pagkakataon, itong taon na lang na ito. Pag ang Kristiyanong ito'y naging matapat, nagbunga, sumunod. Amen. Praise God. Pero pag hindi, putulin na. Amen. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, pakinggan niyo pong mabuti ito. If fig tree are meant to bear fruit, so are we. Amen. If fig tree are meant to bear fruit, so are we. Kung ang puno ng igos ay sadyang kinakailangang mamunga, ganun din po tayo. Hello. Pakisabi sa iyong katabi, kinakailangan mong mamunga sa Panginoon. Gagamitin ko po yung parable sa Luke chapter 13. Pasensya na sa masasagasaan. Pasensya na rin sa matatamaan. 3 taon na ang puno ng igos na ito. Ilang beses taon-taon bumabalik ako, wala akong makitang bunga, putulin mo na. Alam niyo po yung katiwala, medyo merong consideration, malawak yung pangunawa. Kumakatawan yung kay Jesus. Sa panahon natin sa Holy Spirit, pagbigyan pa natin ng 1 year, baka sakasakaling mamunga na. Kung hindi, patuloy na lang. Amen. 3 taong ka ng Kristiyano, mahigit pa, sigarilyo ka pa ng sigarilyo. Amoy na amoy sa kamay mo sa bibig. Hello? 3
3 taon ka ng Kristiyano, mahigit pa, nagda-drugs ka pa. 3 taon ka ng Kristiyano, mahigit pa, panay pang lasing mo, trauma, sugal. Parang tahimik po yata. Sabi ng Panginoon, ba't hindi namumunga? 3 taon ka ng Kristiyano, mahigit pa sa mga kabataan, pasaway ka pa rin. Sa mga kabataan, pasaway ka pa rin. Sa mga kabataan, pasaway ka pa rin. Mahigit 3 taon na. Pero purihin ng Diyos, magbiyayang Panginoon, bigyan pa natin yung 2014. Pag sakaling mabawasan yung pagiging pasaway, praise God. Pag hindi, 50-50. Critical. Amen. Ang puno ng igos ay ginawa ng Diyos. Itinatanim ng mga tao para mamunga. Hindi lamang ang puno ng igos, kundi yung mga punong nabanggit sa Biblia, puno ng ubas at ang iba pang puno. Salamat kapag ang puno ay maganda yung pagkakatayo. Salamat kung ang puno ay malusog. Salamat na maganda yung kanyang dahon, mayabong ang dahon, green ang mga dahon. Salamat. Pero kulang ang lahat ng yan kung walang bunga o mga bunga. Salamat kung ang ating pagiging Kristiyano ay kitang-kita na maayos, maganda. Pag tinigan mo matikas, ang ganda ng forma, salamat sa Panginoon sa mga bagay na yan. Salamat kung mayabong ang ating dahon at tayo green, simbolo ng buhay. Pero kung wala kang bunga o hindi ka nagbubunga, kulang ang pagiging Kristiyano mo. Na ibig sabihin, hindi ka ginawa ng Diyos na maging Kristiyano, hindi ka tinawag ng Diyos na maging Kristiyano, hindi ka iniligtas ng Diyos na maging Kristiyano, para pan-display o palamuti katulad ng puno ng igos na hindi nagbubunga. At umuko pa ng isang space sa kaharian ng Diyos. Pero display lang, walang bunga. Hindi ganyan ang layunin ng Diyos sa iyo at sa akin. Hindi ganyan ang pagkatawag ng Diyos sa iyo. Pakisabi sa paggabi, hindi ka lang pang-display. Amen. Hindi ka pala muli. Meron kang napakagandang layunin ang Diyos sa buhay mo. May napakagandang layunin ang Diyos sa buhay mo. May napakagandang plano ang Diyos sa buhay mo. At yung pangunahin nga ay yung bunga o pamumunga. Naalala ko sa Genesis, nagamit po ang puno ng igos sa maling paraan. Indirect, hindi sinabi ng Diyos na mali, pero hindi tama. Kumbaga, walang literal na salita na mali. Genesis chapter 3, nang si Adan at si Eva ay magkasala, at ang bunga ng kanilang kasalanan, nakita nilang sila yung mga hubad. Ano ang kanilang unang ginawa? Kumuha sila ng damo ng puno ng igos at kanilang ginawang pantakip. But later on, sa latter part ng mga verses, sa verse 21, sabi ng Panginoon, ang puno ng igos ay hindi ko ginawa para gawin yung bahag o panapit. Ang ginawa ng Panginoon, kumuha siya ng isang hayop na wala namang kinalaman sa kasalanan ng tao, pinatay niya, kinuha niya yung balat, ginawa niyang damit ng mga tao. Temporary para sa cover ng mga tao. Yun ay picture ng isang kordero ng Diyos, Lamb of God, si Jesus, na walang kasalanan na kinakailangan niyang mamatay para ma-cover, ma-wash yung kasalanan ng tao. Foreshadow ang tawag doon, o picture yun sa panghinaharap na gagawin ng Panginoon. Pero ang pinupoint out ko dito mga kapatid, ang isang bagay na naunawaan ko at ipinakita ng Panginoon, ginamit ng tao yung dahon ng puno ng igos, pantakip. Pero ang message ng Panginoon sa kanila, ang puno ng igos ay ginawa ko at pinakitsis, itinanim ko dyan para magbunga, hindi para gamitin panapit yung dahon. Hello? Ano ang implikasyon nito sa atin? Ikaw ay narito hindi para panakit, pantapit. Pakisabi sa iyo katabi, hindi ka panakit butas. Amen. Amen. Ang panakit butas, walang kwenta yan eh. Kaya di ba, pag nagagalit yung mga, may mga alitan,
anong gusto mong gawin sa akin? Ginagawa kang panakit butas. Pero sa kaharian ng Diyos, hindi po yan ang purpose ng Lord. Ang dahon ng igos, once ginawa ng taong panakit, butas. Pero tinuwa ng Panginoon, tinanggal niya. Kasi fig tree are meant to bear fruit or fruits. So are we. Hello. That is the very first lesson in the fig tree. I-consider natin ngayong umaga na tayo ay puno ng igos. Na tayo nais ng Panginoon na mamuna. Iniligtas ka ng Diyos, tinawag ka ng Panginoon, nariyan ka para ikaw ay magbunga. It depends upon kung ang bunga mo ay 30, 60, 100. Walang problema. Walang issue dyan. Walang argument dyan. As long that we are bearing fruits. Amen. Sa ilan, konti, katamtaman, marami, doesn't matter. As long, again, that we bear fruit or fruits. Amen. Pagsabi siyang katabi, kinakailangan mong mamunga. Kaya mamunga ka na. Hallelujah. Number 2, great lessons in the fig tree. Or from the fig tree. It is the fruit that fills the hunger of Jesus. It is the fruit that fills the hunger of Jesus. Yung bunga mula sa puno ng ubas, yun po yung pumupuno sa kagutuman ni Jesus. Yun po yung pumupuno sa kanyang pangangailangan, sa kanyang hinahanap. Kumbaga sa uhaw, sa gutom, yun ang titighaw. Yun ang papatid ng gutom ng ating Panginoong Hesus. Yung bunga ng puno ng igos na kanyang hinahanap. Hallelujah. Kung i-apply po natin ito, o i-relate sa atin, sa ating mga sarili bilang mga Kristiyano, our fruit or fruits as a Christian will fill or will satisfy the hunger of our Lord. Yung bunga mo, yung mga bunga po natin ng ating pagiging Kristiyano, yun po yung pupuno, yung sasatisfy, bubusog sa gutom o kauhawan ng ating Panginoong Hesus. Alam naman natin yung word na uhaw o gutom. Pwedeng tumubo yan, hindi lamang literal. Nang sabihin ni Jesus sa krus, I am thirsty. Ako'y nauuhaw ako. Hindi lamang tumutubo yun sa literal na tubig niya. Kaya ang ginawa ng mga kawalan na kapakinig, kumuha sila ng esponga, isinawsaw sa suka, inilagay sa bibig ni Jesus. Kasi literal masyadong kanilang pagkaunawa na si Jesus nga ay nauuhaw sa literal na tubig. Pero alam natin ang katotohanan ng mga kapatid sa Panginoon, na hindi lamang literal ang tinutukoy noon, ganun din sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Kaya nga, pag nakapakinig tayo, ay, yung mga tao yan, masyadong uhaw o gutom sa kapangyarihan. Hindi literal yun. Now, yung bunga mo at bunga ko, yung mga bunga natin, ng ating pagiging Kristiyano, yun po yung pumupuno, bumubusog sa kauhawan o sa kagutuman ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag hindi kanya nakitaan na sumpungan ng bunga, I'll tell you, yung kanyang puso, nagigrid. Ano nagigrid? Nakitig, ati. Hello? Kaya napakahalaga po ng bunga ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya. Tingnan po natin yung tinatawag na fruit of being a Christian. What should be our fruit or fruits as a Christian or being a Christian? Ano po ba yung dapat nating maging bunga o mga bunga sa pagiging Kristiyano natin? Amen. Sa ibang salita, in other word, ang salitang bunga ay result o resulta. Ano bang unang-unang naiisip nyo? Ano ba yung dapat bunga natin bilang Kristiyano, bilang mananampalataya? Ang ating mga bunga. Meron po akong unang ibibigay na 10. Basic fruit of a Christian. Ang tawag ko po dito. Patawagin natin itong basic fruit of a Christian.
Kapag ikaw ay naging Kristiyano, naging mananampalataya, ito po yung 10 na pangunahin o basic. Kumbaga, ano to, hindi ito mahirap. Dapat ano to, yung pinakapangunahin to na sumisibol na magiging bunga mo. Number 1, goodness. Pagiging mabuti. Ang mga hindi Kristiyano, mga kapatid, mula sa pagiging masama, may kasamaan, nagiging mabuti. Kaya dapat ang Kristiyano ay mga mabuting tao. Amen. Hindi tayo perfect sa kabutihan, pero dapat puno tayo ng kabutihan. Pag sinabing puno ka ng kabutihan, hindi na nga nahulog ang perfect ka, pero dapat mabuting tao ka. Kung yung unbeliever nga, hindi naglilingkod sa Diyos, hindi tunay na Kristiyano, mabuti, yung ba kayang Kristiyano? Eh dapat, yan ang pangunahing bunga. Tayo ay mga taong mabuti. Amen. Mabuti ang puso, mabuti ang pamumuhay, mabuti ang pag-uugali, mabuti ang kaisipan, mabuti maging ang pisikal na pangangatawan. Kaya nga pag may mga karamdaman, alam niyo po, mga sakit at karamdaman, bagamat pinapahintulutan ng Diyos, hindi kalooban ng Diyos. Amen. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, kinaangkin mo na ito yung kalooban ng Panginoon, abay, magbago ka ng kaisipan. Pero kung yan ang theology mo, wala na akong magagawa. Wala na rin magagawa ang Panginoon sa iyo. Kasi yan ang pananampalataya mo. Amen. Hindi kalooban ng Diyos ng tao may sakit. Hindi kalooban ng Diyos ng tao yung pinapahirapan ng sakit o karamdaman. Eh pastor, bakit may sakit? Reality yan. Pinapahintulutan lang ng Panginoon yan. Amen. Iba yung God's will, iba yung permissive will. At ang sakit, ang karamdaman, pinapayagan lang, pinapahintulutan ng Panginoon. Pero hindi kalooban ng Diyos na ikaw, sa habang panahon, taglay-taglay mo yung sakit o karamdaman. Amen. Para ano pa na si Jesus ay tagapagpalaya? Para ano pa na si Jesus ay bandage breaker? Hindi, pastor, ito kasing sakit na ito, ano to eh? Hereditary, ito yung generational, ano namin, disease o sickness. Yes, I really believe in that. Pero mga kapatid, may ano yan, may pagputol yan. It depends upon your faith. It depends upon your understanding and theology in the Word of God. Hello? Kaya nga merong rejection at yung tinatawag na refusal, pagtanggi. Naalala ko nung kami magkaisa sa lugar, sa meeting ng agap, na natakil namin yung prophecy ni Sadong na propeta. Kung kilala niyo yun, taga-India. Nag-prophecy siya ng mabibigat na propesiya o hula sa Pilipinas, lalo na particular dito sa Pangasinan. Hindi namin tinatawaran yung kakayanan niya bilang ginagamit ng Diyos o lingkod ng Diyos o propeta. At hindi namin lalong hinahatulan kung siya'y sa Diyos o hindi. Pero alam niyo po, nag-come up kami sa isang pagpapasya o desisyon na yung kanyang propesiya, yung kanyang ipinahayag ay i-refuse at i-reject. At I really think, I believe na malaki ang kinalaman ito sa ating personal. Na kung ano yung pinapaniwalaan mo, kadalasan yun ang nangyayari sa iyo, kaya dapat nire-reject mo, nire-refuse. Kaya ngayon nakakuha ako ng aral, mga kapatid, na meron akong mga pag-negative masyado. Sinasabi ko sa sarili ko, sa Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord, I refuse this, I reject it. Hallelujah. Lalo na sa mga sakit at karamdaman. Sabihin mo sa karamdaman, I refuse, I reject. Amen. Mga problema at suliranin, I refuse, I reject. Meron pong nagpatotoo, siya po yung leader ng G12. Kung pamilyar kayo sa sistemang ito po yung ginagamit ng maraming iba't ibang mga churches na karamihan sa kanila, hindi naman lahat, siyempre wala namang perfect na sistema. Karamihan sa kanila ay nag-grow sa G12, Government of 12, na ang isang pastor, ang isang workers ay kukuha ng 12, tapos 12 ng 12. Ang patotoong ito ay galing sa kanilang leader mismo, si Castellanos. Taga-ano yata siya, ano bang Venezuela, yung bansa. Malaki po yung kanyang church.
at hanggang Pilipinas na nag-benefit sa G12. Bagaman tayo, hindi yun ang ating sistema. May iba-ibang sistema kasi ang mga churches. Kahit sa aga, may ilan na G12, meron karamihan naman ay hindi rin. Minsan, sabi nitong ng lalaking ito, nag-anyaya sila ng isang revivalist o evangelist sa kanila. More on prophetic ministry ang ministry ng kanilang inanyayahan. Tapos, sa kanyang pangangaral, siyempre, guest speaker siya, nag-prophesy siya na sabi niya, the financial of this church will go down. Babagsak daw yung pananalapi ng church. Nagkakaroon daw ng parang financial crisis. So, yung panahon daw na yun, ang kanilang pananalapi, siyempre growing ang church. Alam naman natin, pag ang church ay pinagpapalat lumalago, nasa peak yung kanilang pananalapi. Talagang sagana sa financial, yung income ng congregation. Pero yung prophecy ay babagsak daw. Alam niyo po, ang ginawa ni Castellanos at ng kanyang mga leaders at elders, sila ay nag-pray, nagsisi. Ano? Kung meron man kami, para huwag mangyari yung prophecy, nagsisi sila, nag-pray. Alam niyo po, wala pang isang buwan, nagulat sila. Talagang